Pero hindi siya yung red. Pero hindi siya yung red pang nagpupunta. Siya yung nagsabi. I check mo yun. Kaya na, pero hindi na yun. Pero kinukonfirm. Yan na. So, nung yung na-interview ko, wala siyang inutos. Parang Morning sa inyo. Maganda naman mga kasama. Morning, sir. So, mga kasama, yung tulad ng in-announce ko na ako'y magpapaw sa cybercrime, no? Ito na, si Atty. Luntok, head of cybercrimes, started, no? Ito na ang umpisa. Na-aresto nila sila, ayun, pero marami pa kami dadating na cases. So about yung operation mismo, si Atty. Luntok ang magpapaliwanag sa inyo. Yun ang umaga sa inyo. Okay, sulit natin. Okay. Okay, go. Walan. Okay, pesto. Good morning. Thank you very much for your attendance here. We project for a recent day. The director has received former directors Iran and Store who paid a courtesy call to our new director. Then we just introduced our resource persons. From our left is Atty. Jeremy Loto, Chief of Cybercrime. We also have, on my right, is Atty. Joel Tavera, the new Chief of Staff of the Office of the Director, and our new Director, Judge Jaime Sanchez. Good morning, sir. For the opening statement, we have our Director. Good morning sa inyo mga kasama. Ayun nga, during my turnover, I have promised you and I have announced publicly that we will pound on cybercrimes. So, isa agad na nag-respond sa aking request ay si Atty. Luntok. So, I am commending him. No? Ito na agad ang product. Start pa lamang ito. We have several operations lined up. No? Sunod-sunod na ito. Kaya yung mga scammers, cybercrime ng mga ating hackers, maghanda na kayo. Eto na kami. Atty. Luntok will be very active on this. Kung yung tungkol sa ng operation, we will, kung may tanong kayo, we will answer you. Okay, Atty. Any yes, sir? Sir, for sure meron kayong informant about sa kanila or parang tuturo sa kanila. Pero ano ba talaga yung mga cases mo na sila talaga yung suspect? Ano meron kayo dyan? Na nagtuturo na sila ang mga suspect sa cybercrime, sa hacking, at iba pang mga. Good morning po sa lahat. Actually, we've been tracking them since 2016. Nag-start kasi ito mga minor noon. Kung naalala nyo, 2016, na-hacking UST. Galing sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yun. Ang grupo nila noon is global security hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon. Aside from UST, na-exploit nila yung Dragon Brain. Na-details nila yun.
And then yung some members ng global security hackers, nag-shift sila noong 2019 sa Pinoy Lulsec. Nung nasa Pinoy Lulsec sila, ang exploit naman nila, base sa kanilang statement, yung ating Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army na-exploit daw nila, allegedly, yung Philippine Navy nakasama, even the National Security Council. By 2023, na-exploit din nila yung database mismo ni Belo. So lahat ito nasa extrajudicial confession ng ating mga kapatid. They admittedly, openly, even doon sa inquest proceeding namin kahapon, inadmit nila yung kanilang mga exploit. Nung minor pa sila, at ngayon na, I think nasa 24-25 na yung mga edad ng mga ito. Sir, tanong lang namin, no? Anong personality nitong mga suspect po natin? Nakalagay yung dito, tatlo, pero 5 yung nasa likod po na suspect natin ngayon. Ano ang mga background nila, personality, saan sila connected? Although nabanggit nyo nga, Philippine Lulsec at saka Global Sec, ano po yung profession nila ngayon? Yeah, so well first, magkaibang kaso ito, kaya 5 sila nandiyan dyan. Yung dalawa ho dyan, kakabilang ho namin na uwi. Sila naman ho yung engaged doon sa mga compromised go time accounts. Ito ang mga go time accounts, mga fake identification, fake information na dyan. Ito po yung ginagamit pang-scam ng ating mga scammer. Ito ay yung direktiba ng ating direktor, nung po siya, mas maganda rin, maging proactive tayo. So in the sense, nung nag-cyber patrol kami, nakita namin, rampant yung litaan ng mga mule accounts na ginagamit ng mga cyber criminals. Before pa nila magamit doon sa criminal activity, inuwi na namin, because ang ganda do, mere possession, as well as yung selling ng mga mule accounts na ito, bawal sa batas ng Pilipinas. Background nila, sir. Anong profession nila ngayon? Saan sila connected? Okay. Doon sa mga hackers tayo, yung unang tatlo pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. As a matter of fact, ang ina-allege niya, kasi sa kanyang extrajudicial confession, ang may hawak sa kanya, nag-uutos sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang editor ng Manila Bulletin. Siya na ho ang magpapangalan kung sino. Marami mo siyang may segmento sa inyo. And then pangalawa, yung isang hacker, isa po siyang cyber security researcher ng isang malaking company sa BGC. Ayaw ko lang po munang pangalanan kasi under investigation po yun. Pero doon po siya employed. Yung isa naman, graduating student siya. Ayaw ko i-disclose yung school niya para sa security din niya. Pero dati siyang member din ng Pinoy Lulsec. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, isa sa mga hacker dito. Ang nakita namin sa kanyang device, through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. So nakita namin, nandun yung credentials, password, username, even OTP, nandun thousands of data. So mag-verify kami, tatanungin namin yung mga bangko na to kung nag-i-exist pa itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Kaya ako nahihirapan ng law enforcement sa pagtatrack. Kasi yung mga recorded na identity, puro fake dahil hindi ko yan sa kanilang hawak ng mga database. Sir, last na lang sa akin. Last na lang po sa akin. Gaano kalawak at saan pinaggagamitan nila dito sa mga data na ito na hawak nila? Ibinibenta ba ito sa black market o sa paano ba nagiging sistema nila kapag hawak na huli na itong mga data nito, or may ginagawa mo ba sila na ina-announce nila sa publiko para sabihin na mahina yung sistema? Ganito, paano ba? Yeah, halos lahat mo nang sinabi yun, nangyayari yan. Una, for sale ho, bawat information sa mga breach forum, mga dark forums, kung nakakadalaw ho kayo doon. Binibenta ho yung mga data na yan. Ang bumibili ho niyan yung mga organized cyber criminals. Kasi ito po yung kanilang
mode of establishing anonymity para kung hindi matrack ng authority yung kanilang activity sa cyberspace. Yung iba naman, pag naka-exploit sila ng system, is a sort of bragging rights kasi gusto nila maging member ng isang malaking hacking group. Kaya, in a way, nagyayabang sila doon sa online. May ganong member sila. Yung iba naman, parang sharing ng info. Ibibigay namin itong kailangan nyo, bawa credentials, ibigay mo naman sa amin yung script. So parang bargaining. May ganun din nangyayari na observe namin sa cyberspace. So halo-halo mo yun. Pwedeng for sale, pwedeng pag-strengthen ng kanilang cyber tools. And then, yung iba naman, pwedeng pagpapakilala na ako ito, kaya kong pasukin ito, so dapat makasama ako sa grupo ninyo na medyo kilala sa cyberspace. Halo-halo mo yun. Mga kasama, let me inform you na bago namin i-present sila sa inyo, they have undergone inquest proceedings. So, kumbaga, hindi lamang suspected, kundi they have undergone inquest proceedings and cases have been filed. No? Yun ang And I have instructed Attorney Lunto, I want it hanggang conviction, hindi natin bibitiwan ng kaso. So, that is how NBI now works. Salamat po sa inyo. Other questions? Chief, ano po yung circumstances ng pagkaka-aresto? Ano ba to? Warrant? Ano po ba nangyari? Yeah. Well, we call it under hack pursuit arrest. Well, tinatawag namin yan sa language namin, cyber hack pursuit. In the sense na we have personal knowledge na itong mga hackers natin is in possession ng mga sensitive data, in possession ng mga code script na pinagbabawal ng Republic Act 1175. And at the same time, with that personal knowledge, na-track namin sila yung kanilang movement. So, nang dumating yung right time, nagkaroon kami ng opportunity na we believe na as of the moment, hawak-hawak nila yung data na yan na pinagbabawal ng batas. Kinuha namin sila actually nakuha namin ito sa loob ng Manila Hotel Restaurant. Kasi doon sila kumakain. Medyo may babayad daw mga tukat. Bale, nandun sila because binibenta ba yung data? Ano yeah, yung as per investigation, ang usapan, yung kanilang ayoko nang ikwento muna yung methodology namin kasi break-up po yan ng NBI. Yes, sir. Para hindi yung ma-create yung strategy namin ni Director. Yung conversation nila during that time was that magkukulit sila ng mga data breach, puro Philippine data. And then, gagawa sila ng sariling database, dadali nila sa dark web, doon nila ibibenta. So, ang clientele nila doon, not only locals, but even foreigners pwede to be. Sir, yung tinutukoy na editor, kasama ba siya sa investigation? Kakasuhan po ba? Yeah. Actually, medyo ayaw ko magsalita nung sagana natin. I would like to quote. Base doon sa extrajudicial confession ng ating mga hackers. Actually, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i-hack at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang mag-export kung ano gagawin niya. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident, cyber incident, itong editor na to, siya yung naunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung pattern doon. At according din sa ating hacker, nung hinak nila yung Armed Forces of the Philippines, National Security Council, that was the directive ng editor na yun. As per extrajudicial confession. Anong nakukuha nung editor out of it sa pag-hack? Yun lang, na nauna siya sa pag-post? Base sa extrajudicial confession. Well, mas maganda ho kung tanungin nyo na lang yung kasi ako, kinukode ko lang ho ang sinasabi ng ating mga nahuli. But as a matter of fact, under investigation ho namin ito, kasi meron din kaming nakitang allegation na itong editor daw na to ay nagbabayad sa mga local hackers para maghanap ng mga vulnerability
sa system sa buong Pilipinas. So, gusto namin i-validate yan, i-verify yan, kasi malaking tao rin ito, at kilala to sa cybersecurity world, itong editor na ito na tinutukoy na. Alam mo ng mga hacker natin na nasa loob. Editor ho siya ng Manila Bulletin. Yung sinasabi ni Atty. Lonto, those are based on the extrajudicial statement, version ng ating mga nakikita. So, hindi namin yun haka-haka pagka yung tuloy-tuloy na yung investigation, yung filing of cases, we will use the extrajudicial confession to prove our case. Ganun po yun. Siyempre, ingat kami po. But then, yung extrajudicial confession, they were assisted by a lawyer. They were assisted by a lawyer. So they know what is happening. They know what they are telling to us. Ganun po. Kailangan po airtight ang ating case. No? Yun ang nire-request ko sa kanila. Kailangan bago tayo humarap sa media, talagang airtight ang case. No? Kaya nga, siguro, bakit lang, ano pa ba? Pina-inquest muna namin, inquest proceedings, tatanungin kami ng fiscal, no? So, case has been filed, ayan na, kaya pinag-resend ko sa inyo. Ayoko nung haka-haka lang, suspect lang, ganun po. Sir, identified ba ito na talagang sindikato? Gaano ba kalawak? Bakit sila lang ang nahuli? Well, sabi ko nga, since 2016, natatrack na namin yung movement ng mga to. Pati dahil mga minor sila noon, kaya medyo baka masayang lang yung effort namin, resources, makakawala natin. So, May mga kasama po ba ito sila? definitely marami sila. Okay. Sir, ano po yung mga tips nyo para di maging biktima ng mga hackers? Ano po yung mga tips nyo para di maging biktima ng mga hackers? Tips para di maging Tips, biktima? Okay, una, dito sa exploit, mas maganda kasi kung tatanungin nyo sila. Kasi ang kanilang clamor actually, mababaw daw yung cybersecurity tawag na ito, standard ng Pilipinas. Sabi nila, kaya naman daw nila napapasok kasi may nakikita silang mga vulnerability sa system. So, I would think, dahil sa pangyayari ito, mas maganda, i-inform natin lahat ng stakeholder, mag-impact ng cybersecurity para ma-avoid natin from being victimized by cybercriminals. Sir, may mga identified na ba ng mga bangko na nabiktima ng mga ito? Yeah, sinabi namin kanina. Anong mga bangko? Although under investigation, ang hawak namin is yung mga account credentials, yung thousands of them. Yung BDO, yung PNB, Security Bank, Union Bank. Sa tingin niyo po, magkano na kayang nadali nila? There's under investigation, sir. Mag-release kami ng tamang proper statement kapag nakuha na namin lahat ng kailangan information. Other questions? Sir, ayon dun sa editor, matagal na raw siyang partner na mga different government agencies, including BNBI, against cybersecurity. Kaya medyo nagulat siya dito sa allegation na to. At dinideny niya itong mga allegations na ito. So, ano po ba mangyayari? Papatawag niyo po ba siya para magpaliwanag or kakasuhan ninyo? Yeah, definitely. Part mo ng aming procedure before kami mag-file ng appropriate sources sa kanya. Through sa tinang muna, signed by our director. Para mabigyan natin ng chance, yung aming side naman kung ano yung masasabi niya sa mga allegations. So, kung nakulit na namin yung necessary digital evidence, electronic evidence, that's the time sabihin na namin siya to explain kung ano yung kanyang istorya, bakit may ganito. And then from there, puproceed kami sa filing ng kaso. It's a direct filing process. Other questions? Yeah. Elaine, sir, from TV5. Sir, nabanggit nyo kanina, nahack nila yung mga government agency like NSC, National Security Council, Armed Forces of the Philippines. Sir, sa investigation yung gano'ng kalalim yung napasok nila sa database kasi it's a threat, national security. Well, I would only base sa extrajudicial kasi ayaw ko munang mag-quote tayo sa mga maging issue. Actually, base sa extrajudicial, nakuha nila yung mga detalye ng mga sundalo. Sabi nila.
So imagine, kung details na mga sundalo na po kanila, how much more yung administrative details. So just imagine kung ano yung sabihin. Other questions? Director, bilang bagong director po ngayon, ano po ba ang gagawin ninyo para mas palakasin pa ang Cybercrime Division para mas mapaigting yung paghahanap nila sa mga scammer? Yes, I advise the chief of cybercrime to hire more IT experts, mga young generation, yung mga bata. No? Sabi ko nga, i-explore namin, kami maghahanap ng hackers. Hindi na katulad ng dati na we will wait for applicants. Now, hahanapin namin sila. And that maybe magagawa yun pagka meron tayong IT expert yung mga bata, mga kabataan. I told him to hire more IT experts. Not really expert, knowledgeable. Ang daming matatalino na bata. Okay? John Consulta, sir, AMA Senate. Sir, Director, with your rich experience as a seasoned judge, gaano po ka-vital yung extrajudicial confession, given, sir, na possible na pwedeng ibigay ngayon, pwedeng i-track, pero gaano siya importante sa isang kaso? Yes. Properly documented. Sabi mo nga, dating judge, dating police, hindi nila ma-retract yun because covered ng video habang sila nagbibigay ng statement with the lawyer there. Yan lang naman yung pag-retraction, hindi magsisinungaling ang video. Ayan nagbibigay ka ng statement. So, yun, hindi sila lulusok sa atin. No? Okay? Hindi pwede na yung dati na bigay statement and then retract, tinakot, tinorture. Ayan naka-camera, ayan ang video yun. Hindi ka namin ginugulpi. You have given that voluntarily. With a lawyer? Yes, with lawyers and in their presence. Yeah. Chief Lotok po. Chief, ito na ba sila, sir? O meron pa po tayong ibang hinahanap ng grupo? Again, alam mo, i-present dyan yung Yes, I will answer that. Continuing ito, marami pang lalabas at itong dadating na mga araw, marami pang ipe-present namin sa inyo. No? Talagang overnight, talagang hindi na halos natutulog si attorney at kanyang mga tao para makakuha tayo ng mga ganito. Tama, habol nila po, Director. Tama rin po ba, Chief, na yung kanilang input ibibigay would be vital in formulating recommendations to those agencies that have been victimized by the law para ma-thwart ang mga possible effects, possible attempts at issue? Well, actually, as we all know, hindi na po kami mag-rely sa inputs at sa extrajudicial confession. Meron na tayong ginagawang digital forensic analysis. Since hawak po natin yung mga devices nila, iba-iba, i-undergo po natin ito sa digital forensics at ito po magiging isa sa matibay na ebidensya at magtutugtong sa kanila mga allegations. On process na po yung ating digital forensic analysis. Sir, kung may ulang huling hirit lang po, possible ba sir na makakausap lang yung sinasabi niyo pong Director? With your indulgence, yung isa po sa mga security officer. Yeah, sige. Kung magsasalita sila sa can he come forward? Yeah. Sir, magandang araw po, sir. You don't have to identify yourself. Wala akong makulong pangalanan po kasi kayo. Pwede nyo pa i-confirm lang, sir, yung bilanggit po ng NBI. Gaano po, yung background po muna, ano po yung trabaho po ninyo? Trabaho po sa kanila po din ay isang data security officer. Ilang taon na po? 5 years. 5 years na po kayo. As a data security officer, ano po yung inyong task? Ako po yung nag-handle ng overall security naman nila po. Ako din yung nag-maintain and nagpapatakbo ng mga servers,
pag may mga problem sa hotels. Okay. Doon po sa inyong babanggit sa extradigital confession, may binabanggit po na isang tao na editor di umano ng inyong pong kumpanya na siya nagpamando, nagbibigay ng instructions sa inyo para gawin yung ilang mga illegal na aktibidad. Pwede ko ba na naman namin gusto nyo? Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Okay. Paano niyo po siya nakilala? Actually, nakilala ko si Sir Art during my LSEC days. So, I will explain details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit, show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan na mismo yung and may hacking na nangyari. So, nag-send ko sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data, paano nangyari, ito yung severity. And the turn po gagawin niya ng article. Kailan po nagsimula ito? 2018 or 2019. 2018? Or 2019. Pre-pandemic pa? Yes po. Okay. Ano po yung pinaka-recent na pinagawa po niya bago po kayo nahuli? Hindi ko lang maalala kung anong year, pero ito po yung sa One Sambayan. Yung ano? One Sambayan. Ano yan? Yung coalition po, ganun po silang mobile app. Ito yung Pro-Lenny? Yes po. One Sambayan? Yes po. Ano po yung pinagawa niyo? Nag-ask siya sa akin, pwede ko i-check. Check means look for vulnerability, yung application. So sinubukan niyo pong i-hack? Yes po. Ano po nangyari? Nakahanap po ako ng vulnerability na nakulit ko yung data ng volunteers. Lahat? Yes po. Gaano po karami siya? Hindi ko maalala, pero I think that was 2,000. Pero bakit ka sumunod? Kasi po siya, actually, malaki yung natulong sa kanya ni Mr. Arsamaniego kasi siya nagpasok sa akin ng bulletin. Ako po ay kasi isang grade 10 student lang, so hindi ako nakatapos ng college. So sa sarili I think mahirapan ako maghanap ng trabaho kasi very high yung standards sa Pilipinas eh. Siyempre hindi ka naman agad i-hire ng company kung wala kang hindi ka college graduate. Pero specifically ba na sinasabi niya i-hack mo ito? Or sinasabi lang niya sa'yo baka pwede mong i-hack? Yung suggestion niya kasi is directly, indirectly. Depende sa pag-uusap namin. Tapos nung diretso rin niya sinasabi sa'yo ba kung gagamitin niya yun para sa column niya? Or siya na po pakalagot. Sir, kapag nag-uutos itong si Art, magkano namang binibigay niya sa inyo? Wala po siyang binibigay sa akin. Ilan po kayo, sir, sa Manila Bureau na nakakaalam ng ganyang arrangement? Kaming dalawa lang. Anong pakiramdam mo kung yung pinapagawa niya ito sa'yo? Kasi po, ako kasi, yung sa akin is parang challenge. Actually, aware naman ako ng maliit kasi syempre, accessing servers or hacking servers or website organization is a violation to the cybercrime law. Sa akin lang, si challenge yung dating niya. Parang, okay, another website, another application. Paano ka ma-hack? So, parang na-refresh yung skills ko, hindi siya nangangalawang. Alright, I'm sorry, no. Nakita ninyo, spontaneous, walang nakatuto. Kayo nagtatanong, siya nagbigay ng statement. So this is already public record, no? Even the media. So tama na muna tayo dun ha, kasi pag-ihirin pa kami, baka mahirapan na kami sa hirin. Pero ayun, nakita ninyo, this is a honest to goodness operation. Salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you very much. Thank you. Thank you. Teka muna, meron pa. Attorney, ay ano, PIO.